Si Mike Banning, isang dating US Army Ranger, Gerard Butler, ay ang pangunahing Secret Service agent na naatasang pangunahan ang presidential detail. Mayroon siyang personal at malapit na relasyon kay Pangulong Benjamin Asher, Aaron Eckhart, unang ginang Margaret Asher, Ashley Judd, at lalo na sa kanilang anak na si Connor Asher, Finley Jacobson. Habang nagmamaneho sila mula Camp David patungo sa isang kampanya tuwing Pasko, bumagsak ang isang puno sa harap ng konboy ng Pangulo. Dahilan upang mawalan ng kontrol ang mga sasakyan sa madulas na yelo sa isang tulay. Ang unang sasakyan sa konboy ay nahulog sa isang nagyeyelong ilog, habang ang presidential limousine ay tumigil sa gilid ng tulay ng 1 minuto bago rin ito nahulog kasama si Margaret na wala pa ring malay. Nailigtas ni Banning si Pangulong Asher, ngunit si Margaret at 2 pang ahente ay namatay sa aksidente. Pagkalipas ng 18 buwan, nagtatrabaho na si Banning sa Treasury Department kung saan nakikita niya mula sa malayo ang White House. Siya ay na-demote mula sa presidential detail dahil tuwing nakikita siya ni Asher, bumabalik sa isipan nito ang mga alaala ng gabing namatay si Margaret. Habang nasa isang pulong si Asher kasama ang punong ministro ng Timog Korea na si Lee Tai-woo, Keong-sim, inatake ng mga gerilya na pinamunuan ng mga Koreano, kasama ang mga traidor na miyembro ng detalye ni Punong Ministro Lee, kabilang si Dave Forbes, Dylan McDermott, isang dating US Secret Service agent na naging pribadong kontratista. Naganap ang isang sabayang pag-atake sa himpapawid at lupa na nauwi sa pagkakadakip ng White House. Sinubukan ng mga natitirang Secret Service agents na labanan ang mga terorista, ngunit hindi sila nagtagumpay bagamat nakapinsala sila sa kalaban. Ang Pangulo Asher at ilang mga matataas na opisyal ay binihag sa White House bunker kung saan pinatay si Punong Ministro Lee. Bago siya pinatay, naipabatid ni Agent Roma, Cole Hauser, sa direktor ng Secret Service na si Lynn Jacobs, Angela Bassett, na Olympus has fallen. Ang pag-atake ay pinamunuan ni Kang Yeon-sak, Rick Yoon, isang dating teroristang taga-Hilagang Korea na nais na magkaroon ng muling pagsasama ng Korea. Gusto ni Kang na gamitin ang pagkakabihag kay Asher upang pilitin ang militar ng US na umalis sa Korean Peninsula. Upang matapos na ang digmaang sibil, nais din niyang sirain ang lahat ng sandatang nuklear ng Amerika at gawing isang irradiated wasteland ang Estados Unidos bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang mga magulang nang patayin ang kanyang ina ng isang Amerikanong landmine at pinatay ang kanyang ama dahil sa mga krimen laban sa Hilagang Korea. Upang magawa ito, kailangan niya ang mga access codes sa isang sistema sa bunker na tinatawag na Cerberus, isang fail-safe device na nagpapasabog sa anumang US nuclear missile sa panahon ng abort mission na hawak ng 3 matataas na opisyal ng gobyerno sa loob ng bunker, kabilang ang Pangulo. Inutusan ni Asher ang 2 pang opisyal na ibigay ang kanilang mga code upang mailigtas ang kanilang buhay. Tiyak na hindi niya ibibigay ang kanyang code. Habang nangyayari ang pag-atake ng mga puwersa ni Kang sa harap ng White House, sumali si Banning sa mga tagapagtanggol ng White House. Nag-back siya papasok ng White House, inalis ang panloob na surveillance, at nakuha ang satellite phone ni Asher na kanyang ginamit upang makipag-ugnayan kay Alan Trumbull, Morgan Freeman, ang Speaker of the House na pansamantalang naging acting president. Pinayagan si Banning na magpatuloy at ang una niyang hakbang ay iligtas si Connor na plano ni Kang gamitin upang pilitin si Asher na ibigay ang kanyang Cerberus code dahil ayon kay Trumbull, hindi kakayanin ni Asher na hindi ito gawin sa ilalim ng ganoong sitwasyon. Sa kabila ng paglaban ng mga kalaban, natagpuan ni Banning si Connor na nagtatago sa mga pader salamat sa pagsasanay na ibinigay ni Banning sa kanya, at lihim na inilabas ito ng White House bago simula ng reconnaissance at unti-unting binawasan ang bilang ng mga terorista. Kabilang dito si Forbes, ngunit hindi bago kumbinsihin si Forbes na iulat kay Kang na patay na si Banning. Kang, it's Forbes. I got him. All clear. Samantala, inutusan ni Trumbull ang isang aerial seal assault sa White House, ngunit inilatag ng grupo ni Kang ang isang advanced na anti-aircraft gun system na tinatawag na Hydra 6.
Nang madiskubre ito, pinayuhan ni Banning si Trumbull at Army Chief of Staff General Edward Clegg. Robert Forster, nakansilahin ang misyon, ngunit ito ay nagpatuloy at pinatay ni Lim, Malana Lea, kasamahan ni Kang, ang puwersa ng SEAL bago pa man ito mapigilan ni Banning. Bumawi si Kang sa pagtatangka ng infiltration sa pamamagitan ng pagpatay sa pangalawang pangulo na si Charlie Rodriguez, Phil Austin. Matapos i-disable ni Banning ang mga komunikasyon ni Kang, sinubukan ng terorista na patayin si Secretary of Defense Ruth Macmillan, Melissa Leo, sa harap ng media. Ngunit iniligtas siya ni Banning at napatay ang ilan pang tauhan ni Kang. Sa pagbawas ng bilang ng mga tauhan ni Kang, pineke ni Kang ang kanyang kamatayan at pati na rin ang kamatayan ni Asher sa pamamagitan ng pagpapakamatay ng ilan sa kanyang mga tauhan at mga natitirang bihag. Si Kang, Asher at ang ilang natitirang terorista ay nanatili sa bunker, hindi nalalaman ng labas na mundo. Sa huli, nabuksan ni Kang ang Cerberus Code ni Asher. Alam niyang kakailanganin ng mas mahabang oras ang pag-hack ng 3 code kaysa sa isa lang. Sa pagtutok sa isang code, nakakuha siya ng sapat na oras. Sa puntong ito, na-realize ni Banning na ang pagpapakamatay ni Kang ay kunwari lang. Habang sinusubukang tumakas si Kang, pinatay ni Banning ang natitirang mga terorista at binaril ni Kang si Asher sa tiyan. Nagkaroon ng matinding labanan sa kutsilyo sina Banning at Kang na nagtapos sa pagkamatay ni Kang matapos siyang saksakin ni Banning sa ulo. Sa huli, na-disable ni Banning ang Cerberus sa tulong ni Trumbull. Si Banning at Asher ay nakalabas ng White House. Matapos ang mga pangyayari, nagsimula ng maghilom ang Washington mula sa pag-atake at muling itinalaga si Banning bilang pinuno ng presidential detail habang pinagmamasdan niya si Pangulong Asher habang ito ay nagtatalumpati sa publiko. Thank you sa panonood. I really appreciate your support. Kung may suggestions ka, feel free to comment below and don't forget to like and subscribe for more awesome content. Salamat ulit and see you sa next video.